Okay? Kaya may nabanggit ng panalangin. Sige, manalangin muna tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan. Narito ang iyong mga anak, nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, para maging daluyan ng iyong mga pagpapala. Lord, ang mga mensaheng ito, O Diyos, nawa ay may parating ng tama, maayos, Panginoon, at kasiyasiya dahil sa harapan mo. Ako'y gagamitin mo lamang, Panginoon, para maging iyong lingkod, O Diyos. Mas marinig ang iyong mga salita sa gabi ito. Tinataas ka namin, sinasabat na nakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga dito, dilig ng panalangin, no? Yung mga kaparaanan ng Diyos sa pagkatuto ng bawat isa sa atin. No? Totoo yung sinabi ni ating pagtama na kung saan ay yung mga inaantay natin, no, dumarating yan sa tamang oras, sa tamang panahon. Sabi nga dito sa Deuteronomy 31:8, no, sa Tagalog, katulogin ko lang. Pangunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan man, kaya huwag kang matakot, hindi pa pinaan ko. Sino ba yung mga natatakot pa dito? No? This is a revival, no, and then encounter din natin sa Panginoon. Kung nakikita nyo, yung ating mga kinakanta, di ba? Talagang na-encounter mo yung Panginoon, yung Diyos. Bawat sampitin mo ng iyong mga labi ay talagang tumatagos. No, yung kanyang mga awitin. Ako na, iiyak ako sa bawat ating mga kanta, no? Kaya, sabi nga dito, no, minsan yung mga tao may mga gawin. Kung kailan kailangan, doon lang napapahalagahan, doon lang tatawagan. Totoo ba yan? Yung mga magulang dito nakaka-encounter ba nun? No? Pag kaya, yung iba natatakot sa salitang kamusta eh. Dahil mangungutang daw yan. No? Pag may nangamusta sa'yo, mangungutang daw yan eh. Kung saan kailangan, doon lang naaalala na may halaga pala kung kailan gagamitin, doon hahanapin. Yung mga tuhod nyo ba, kailan nyo ba ginagamit yan? Kailan nyo ba ginagamit? Pag mayroon kayo prayer request, yun lang ba yun? Kung mayroon kayong gusto maabot o gusto makaptan, no, dapat hindi, di ba? Ano ba ang dapat gawin para magamay mo yung isang bagay? No? At hindi masayang ang halaga nito, hindi mabaliwala kung para sa ito. Ano yung mga dapat natin gawin? Okay? Gamitin mo para hindi ito masayang. Yung purpose niya, para hindi masayang. Okay? Dapat alagaan mo para hindi ito masira. O, yung tuhod mo, gamitin mo. Panginoon, kahit may kalyo yan, okay lang. Diba? Basta nagamit mo siya, no, sa pagpupuli sa Panginoon. Nakatulong ka, hindi lang dito sa kongregasyon, paging sa ibang lugar, no? Sa ibang mga pastor, sa ibang mga leader, okay? Dapat na alagaan mo sa panalangin para hindi ka masira, o hindi ka malaya. Dapat ingatan para di ka inig ng kalawang. Kasi minsan, mapapansin mo pag hindi na nanalangin, putol-putol. No? Hindi sanay. Di ba? Pero pag sanay na sanay ka sa panalangin, yung flow ng prayer mo tuloy-tuloy. Di ba? Para kang nagrarap. No? Kasi yung Holy Spirit, binibigyan ka, inidikta sa'yo kung ano yung mga dapat mong sabihin. Kung ano yung dapat iparating. Hindi yun gawa-gawa mo lamang. Hindi yun compose mo lamang. Kundi yun ay galing sa Panginoon. Ipinaparating niya para sa bawat isa, no? Kaya kung yung panalangin walang laman, malalaman mo ulit-ulit, di ba? At putol-putol siya, no? Kaya sanayin natin, no? Gamitin natin yung tuhod natin, gamitin natin yung hila natin, gamitin natin yung ating mga kamay, yung mga talento natin para sa Panginoon. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na gawin yung mga bagay na ibigin natin, ngunit may mga limitasyon din para sa kanyang mga ibig iparating sa atin. Tama pa ba yan? Ngunit kadalasan, hinahayaan ng Diyos, tandaan nyo, no? Hinahayaan ng Diyos para turuan at patunayan ang kapangyarihan niya para magawa ang mga bagay na hindi mo inaakala. Pero bakit? May mga bagay na pinapayagan ng Diyos kahit na alam mo ikaw ay masasaktan. No? Madalas yan. No? Kung mapapansin nyo, naniniwala ka bang bawat sakit ng iyong pagkabigo ay preparasyon para ikaw ay maging matatag at maayos? Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Na nag-prepare ang Panginoon, ngunit minsan sinasaktan ka ng Diyos. Hinahayaan niyang masaktan ka. Paano nangyayari ito? May proseso ang Diyos. Sabi nga dito sa mga ngaral, 8:6, may kanya-kanyang panahon, ang paraan para sa lahat
bagay na di natin lubusang nalalaman. There are things that God allows along His process. Ano yung mga bagay na yon? No? God sets things for you to learn. May mga bagay na itinalaga ang Diyos para sa proseso ng buhay mo at bakit niya ito pinapayagan. Okay, tandaan natin. Una, God allows you to be in pain. Hinahayaan ng Diyos na masaktan ka at bawat sakit na iyong mararamdaman ay patungo sa iyong katatagan at kaayusan. Yes. Nililivel up ka ng Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan kahit na ikaw ay masaktan. Amen? Amen. Sino ba dito yung mga nasasaktan sa mga kabataan natin? Lalong-lalo. Amen. Una, that God allows things for you to learn. God allows you to be in pain. Okay? Letter A. What are the things that God allows you to be in pain? God will give what you want that brings you in pain. Hahayaan ng Diyos ang gusto mo kahit ito'y hindi kalooban niya para sa iyo, para turuan ka. Hinahayaan niyang makamtan mo ang nais mo kahit hindi ito kalooban niya para sa iyo. Tandaan mo, hahayaan ng Diyos na makamtan mo ang ninanais mo kahit alam niya ikaw ay masasaktan. Dahil maraming tao ipinipilit ang kanilang kagustuhan kahit ayaw ito ng Diyos para sa kanila. Amen? Yes. Okay, ano pa? Sa mga kabataan natin, no? Sa mga young people natin, sa relationship nyo, minsan, di ba, may gustong-gusto tayo, humingi tayo ng sign. Di ba, mahilig naman tayo sa gano'n. No? Kita naman natin, no? Na mayroong sign, no? Ano yung hiningi mo. Pero pinakita ng Diyos, no? Pero, kala mo lang na yun yun, no? Niligawan mo, nagpaligaw ka, pero at the end of the day, nasasaktan ka, no? May mga paghihirap kang nararanasan sa relasyon mo dahil hindi ito talaga para sa'yo. Okay? Hindi ito ang nararapat sa'yo. Nasaan? Nandun pa sa kabilang ibayo. Nandun pa sa kabilang dulo. Akala mo nandito lang, no? Pinipilit mo na maging kayo hanggang sa ikaw ay nasaktan, hanggang sa ikaw ay nalubog, hanggang sa ikaw ay akala mo parang wala ka ng pag-asa, no? Sa buhay. Okay? Sa end of the day, nasasaktan ka dahil sa kagustuhan mo, dahil sa iyong pagkabigo. Okay? Pangalawa, what are the things that God allows you to be in pain? God allows you to reach what you dream of, but you will experience sufferings. Okay? Hahayaan ng Diyos na makamtan ang mga pangarap mo kahit ayaw ito ng Diyos para sa iyo. May mga gusto tayong career, may mga gusto tayong pangarap na pilit natin inaabot, ngunit ayaw pala ito ng Diyos para sa iyo. Sino ba dito yung mga nagtatrabaho? Ano? Minsan, abot na natin yung pangarap, pero bakit hindi ka masaya? At hinahayaan ng Diyos para ma-realize mo, no, na hindi pala ito para sa iyo. Okay? Minsan, ang laki-laki ng sahod mo, ang ganda ng trabaho mo, ngunit ang lungkot-lungkot mo, hindi ka kontento. Bakit? Hindi mo kasundo yung boss mo. Hindi mo kasundo yung mga trabaho mo. It is because hindi ito ang will ng Diyos para sa iyo. Hinahayaan ka lang niya na gusto na abutin yung mga pangarap mo, pero ayaw ng Diyos na naluka, kaya ka nasasaktan. Amen? Nararamdaman niyo ba yan? Nararanasan niyo ba yan sa mga nagtatrabaho? No? Gusto niya lang na maranasan mo yung pangarap mo dahil gusto mo yun. No? Pero tinuturuan ka ng Diyos along the way. No? Bago ka dalhin talaga sa pangarap na talagang para sa iyo. Para matuto ka sa mga naranasan mo bago ipanasak ng Diyos, no? Yung mga pangarap mo, the satisfying career na ma-enjoy mo. Okay? Tapos natin yan, ha? Pangatlo, no? What are the things that God allows you to be in pain? Number 3, God allows things that you don't deserve. Hahayaan ng Diyos na maranasan mo ang mga bagay na hindi para sa iyo para ma-appreciate mo yung mga ibibigay niya
para sa ikasisiyo mo. Yes. Ma-appreciate mo yung mga ibibigay niyang pabor para sa sarili mo. Ma-appreciate mo yung mga ibibigay niyang pabor para sa karir mo, para sa pag-aaral mo, sa mga nag-aaral, para sa pamilya mo, no? Para sa relasyon mo, at para matuto ka makontento sa mga ibibigay ng Diyos. Amen? Okay. Number 2. Pangalawa, no? That God sets things for you to learn. God allows you to fail. Yun ang sinabi kanina ni Ate Pao. No? Yung message na ito is Revelations of the Lord. No? Kasi hindi ko siya. Sabi ko, Lord, ano ba ang dapat na message, no? Sa revival? No? Pero sabi ng Diyos, anak, ito. Ginawa ko to halos almost 3 days, no? Hanggang sa barko ko siya natapos. Dahil inaantay ko kung ano yung mga sasabihin ng Diyos. No? Minsan may mga interruption, pero God allowed to finish His message. Okay, number 2, God allowed you to fail. Akala mo minsan pinabayaan ka na ng Diyos dahil pakiramdam mo na lagi ka na lang bigo. Nararamdaman niyo ba yun minsan, no? Na parang akala mo bigong-bigo ka, parang hindi naririnig ng Diyos yung mga panalangin mo. Bakit ganito ang nararamdaman mo? No? Bakit ito ang gustong ng Diyos na iparamdam sa iyo? Sa dinami-dami naman ng tao sa mundo, para bang ikaw na lang lagi ang napipili ng Diyos na magpasal ng mga problema at makaramdam ng pagkagulo. Una, that God allowed you to fail. God wants to feel you to lean on Him. Alam niyo ba yung lean sa Tagalog? Para sumandal ka sa Panginoon. Baka naman nakakalimutan mo na priority ang Diyos. No? Iba na ang inuuna mo, imbis na ang ating Panginoon. Kaya gusto ng Diyos na maramdaman mong higit siya sa lahat ng kayang umagapay sa iyo. Kaya gusto ng Diyos na maramdaman mo at ipagkatiwala mo na kayang-kaya niyang pahinahunin ang lahat. Dahil gusto ng Diyos na maalala mo siya, yakapin mo siya, dahil alam niya na wala ka ng ibang masasandalan. No? At sa huli, sa kanya ka lalapit. Ganun naman ang tao no? Na pag hindi na niya kaya, ang dami na niyang nilapitan, Diyos yung huli niya sasandalan. Kaya binibigay ng Diyos na yung mga failure sa buhay mo. Okay, pangalawa, God wants you to feel His presence. No? Gusto ng Diyos na maramdaman mo siya. Gusto niyang ipaalam, no? Nakaagapay mo siya. Hindi ka nang iisa sa kabiguan na mararanasan mo. Mas lalo na niyang sasamahan. Mas lalo ka niyang sasamahan. At gagabayan. No? Minsan, hindi mo napapansin. No? Akala mo nag-iisa ka. No? Pero, kailangan ka pala ng Diyos. No? Akala mo, you feel alone. No? Ikaw lang nandun. Pero yakap ka pala ng Diyos. Tama ba? No? Sometimes, you ignore His presence dahil hindi mo siya maramdaman. May kulang. No? Dahil insensitive ka, no? Sa paglilingkod mo, kulang ka sa panalangin sa Panginoon. Pangatlo, God wants you to recognize Him as God. Ito yung pinakamahalaga, no? Sa lahat. Ang kailangan ma-recognize mo na siya ay Diyos. Minsan, maraming inuuna, nilalapitan ang tao ng kung sino-sino, imbis na unahin ang Diyos. Inuuna yung mga nakagisnan ng mga ninuno. No? Narinig ko to sa first night, Pastor. Sino yung mga inuuna? Lalo na sa panahon ng pagkakasakit, no? Kung ano-ano ginagawa, imbis na manalangin, unahin ang Diyos. No? Unahin na lumuhod sa Panginoon. Alam nyo, gusto niya, unahin mo siya. Kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Pagtiwala sa magagawa ng Diyos. Gusto niya na kilalanin mo siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag kang tumawag ng kung sino-sinong Diyos. Nakilala mo, no, na kapwa mong tao. Kaya dapat hindi mo huling option ng Diyos dahil dapat i-priority mo siya. Amen? At sa huli, pag wala ka ng malalapitan, no?
Sa kabiguang natamo mo, doon mo isusuko ang lahat sa Diyos. Pag wala ka nang magagawa, dahil ang totoo, pag malapit ka nang isuli sa Diyos, doon ka nagtitiwala sa Diyos. Pag malapit ka nang mamatay, doon ka lumalapit sa pamilya mo, bumabalik ka sa pamilya mo. At doon mo lang pinagtitiwalaan ng Diyos. No? Hinuhuli mo ang Panginoon, imbis na siya yung priority mo. Tandaan ko natin, unahin natin lagi ang Panginoon. Amen? Pangatlo, no? That God sets things for you to learn. Maiksi lang po yung message natin, no? Kasi naka-script po siya. Third, God allows you to encounter hardship in life. Hinahayaan ng Diyos na masubukan mo ang kahirapan sa buhay upang kumapit ka sa Kanya. Ikaw ba? Kanino ka ba nagtitiwala pag may kahirapan ka na darama? Sa Mumbai? Sa 5-6? No? Sa? Piso? Hindi ko alam yun. Okay. Una, no, that God allows you to encounter hardship in life. God wants to prove you that He is your provider. Ang Diyos natin, ang ating provider. Gusto ng Diyos na makita mo na magtiwala ka sa Kanya na kayang-kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Dahil sa oras na nakikita mo, He will provide everything for you. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? At sa oras ng kawalan mo, may mga biyayang ipapadala ang Diyos. Na akala mo, di ka nakakain ngayon, pero may ginagamit ang Diyos na dahilan para ikaw ay makakain. May mga umaksang ginagamit, may angin sa ginagamit no, sa panahon ni Elias. No? Sino ba yung nagdala ng pagkain niya? Yung pinakamatakaw. No? Ginagamit ng Panginoon yun dahil pag sa pangako niya that He will provide everything for you. Okay? Tandaan mo, kayang-kayang isustain ng Diyos ang mga pangailangan mo. Naniniwala ba kayo? O hindi kayo naniniwala? Ha? Kayang isustain ng Diyos ang mga pangailangan mo. Kayang-kayang ibigay ng Diyos yung mga pananamit mo. Yung mga ganda, magkakaroon yung damit. No? Kasi yung mga damit natin, may ano yan eh, may money, ano yan eh, equivalent. Diba? Bibili mo, pag maganda, mahal. Diba? Okay, kaya-kaya ng Diyos na bigyan ka ng baon yung mga ating mga estudyante. At kaya-kaya naman ng Diyos na pabaunan no, sa mga magulang, no, na i-sustain ng Diyos sa mga magulang para mapag-aral mo yung mga anak mo. No? Dahil nakita ko yan sa buhay ni Pastor Rolly. No? Full-time pastor si Pastor Rolly, pero kaming lahat ay napagtapos hindi niya ng Panginoon. Ginamit siya, no? Dahil yun sa mga pangako ng Panginoon sa buhay niya, no? At kaya-kaya kang pagtapusin ng Diyos, no? At kaya-kaya kang itawid ng Diyos yung pamilya mo, no? Sa mga nararanasan mo hirap ngayon, because in Philippians 4:19, and my God shall supply every need according to His riches, glory in Christ Jesus. Kaya dito, kanalita pastor, no? Hindi natin ito kinopya kasi this is the leading of the Holy Spirit, no? Na revelation ng Diyos na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya bakit ka mangangamba? Ipaparanas ng Diyos ang kasaganaan hanggang sa ito'y iyong kailangan. Hindi mauubos yan. Hanggang nangangailangan ka, hindi ka pagkakapusin ng Diyos. No? Nakala mo, end na ng day. No? Walang-wala ka, pero may ginagamit ang Panginoon na magdala ng mga pangailangan mo. No? Minsan, pinapayagan niya yung mga utang, yung nagpapautang para dalang ka ng mga pangailangan mo. Di ba? Kasi babayaran mo naman yun eh. Magiging pera mo naman yung ibabayad doon, no? Hindi mo naman sila i-scamin. Yung mga scammer, no? Nagpapala sila ng Diyos. Pero kaparosahan sila ng Panginoon. Okay? Pangalawa, God wants to prove you that He will never
leave you. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Gusto ng Diyos na patunayang hindi ka niya iiwan. Kahit na minsan akala mo nag-iisa ka, pero nasa tabi mo pala ang Diyos. No? At minsan, kalong-kalong ka na niya, hindi mo maramdaman. No? Yun nga sinasabi natin na nai-ignore mo ang Diyos hanggang sa matuto kang lumuhod at mag-confess sa Kanya at hahayaan ng Diyos para patunayan niya na minsan ay hindi ka niya iniwan. Sino ba dito yung nakaranas na iniwan ng Diyos? Wala, di ba? Dahil lahat tayo ay kinakalong ng Diyos, kinakandong ng Diyos. No? Yung mga testimony natin, ang ganda, di ba? Dahil patunay yun ng Diyos na tayo ay kinakalingan niya, pinagpapala ng Diyos. Because, sabi niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you, I will never forsake you. Kahit mawalan ka ng pera, kahit mawalan ka ng kayamanan, kahit mawalan ka ng kaibigan, kahit mawalan ka ng girlfriend, ng boyfriend, o anumang bagay na mawala sa'yo, masasaktan ka, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Amen! Salamat natin ang Panginoon! Ano ang pangako ng ating Panginoon na kailangan ilagay natin sa ating puso at ating isipan. Kasi lalakaran natin yan along the way, no, of this process. Lalakaran natin yan bago tayo makarating doon sa rulong ng tagumpay. No? God, pangatlo, God wants you to kneel down and pray. Ito yung paraan ng Diyos para ikaw ay lumuhod. No? Tama ba na kadalasan ang tao sa oras ng kahirapan, doon siya natututong lumuhod sa Panginoon. At kung kailan may hihingin, kung kailan may hihilingin, doon mananalangin. Kaya alam mo, minsan talagang pinaparanas ng Diyos na mahirapan ka para maalala mong lumuhod at manalangin. Kasi minsan akala mo okay lang, no, na hindi ka nananalangin kasi pinoprovide naman ng Panginoon. No? Yung mga pangailangan mo, hindi na natin alam kung sa Diyos talaga nanggaling. No? Kasi kung hindi ka nananalangin, no, paano mabibigyan ating Panginoon? No? Dapat lagi natin kinakausap ang ating Panginoon. Kasi, no, kaya namang ibigay ng Diyos ang lahat, no, dahil napakayaman ng ating malilikha. Amen? Do you agree? Yes! Napakayaman ng ating Diyos. Lahat ng iyong nakikita, siya ang may gawa. Tama? Yes. Amen. But the Lord wants you to bow down on Him. Kneel down and pray sa oras ng kahirapan at kagipitan mo, because the Lord says in Romans 14:11, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Amen. Gusto ng Diyos, no? Nanamnamin mo, ipahayag mo na siya ang Diyos at manalangin sa Kanya, lumuhod sa Kanya hanggang sa ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. No? Ipaparamdam ng Diyos sa iyo kung ano yung mga proseso, no? Pag hindi ka naniwala siya ay Diyos. Kaya isabuhay ang panalangin dahil ang gusto mangyari ng Diyos, kung bakit na may mga nararanasan kang hindi ninanais. Gusto ng Diyos na yumuhod ka lagi sa Kanya para manalangin at sabihin siya ay Diyos. Amen. Pangalawa, God prepared things you did not expect. May pangyayari sa buhay natin na akala mo dumating ng walang halaga o walang gamit, pero inihahanda pala yun ng Diyos para sa future mo, para sa buhay mo. Ano ito? God has a purpose for everything. Minsan, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong i-grab yung mga bagay na di mo pa kailangan at napapaisip ka kung bakit at para sa ito, ano ang mga gamit dito. No, para saan ito? Una, God's provision is a bit of time.
Sabi nga dito sa Jeremiah 33:3, "Call unto me, and I will answer thee, to show the great and mighty things you do not know." Amen. Yun yung pangako ng ating Panginoon. Okay. Gusto ko lang iparinig sa inyo. This is the testimony of my life no bago yung pandemic. Ganito yun. Nung ako ay nasa educational school nagtatrabaho, specific natin sa SKI. No, that time, 2019, may nagbigay sa akin ng opportunity para lumipat ako ng isang company. No? Hindi ko alam kung bakit. Dahil noon, pinagpipray ko talaga sa Panginoon na, Lord, sana bigyan mo ako ng maayos na trabaho, magandang sahod, magandang benepisyo, no? At may ginamit ang Panginoon para wala ako doon sa dati kong trabaho. Okay naman, ayos naman yung trabaho ko, pero sabi ko nga, no, nagkwento ko sa kanila na dapat yung income mo is malaki kisa sa expenses mo. Hindi pwedeng baso yung source mo at ang paglalagyan mo ay container. No, dapat ang source mo is container at ang paglalagyan mo baso para hindi siya nauubos. Tama? Dahil kung baso lang ang source mo, pag nilipat mo, kulang pa yun doon sa paglalagyan mo. Amen? Kaya pinapray ko siya sa Panginoon. Yun ang nagagawa ng panalangin. I just want to express and I just want to testify this. Dahil ito yung kabutihan ng Diyos na ibinigay. No? Lalo-lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga kabataan. No? This is an inspirational. No? Kung ano yung nagagawa ng panalangin. That time, no, nalipat ako sa company. Napaalam ako, almost 5 years na ako dahil lahat naman ng company na pinanggalingan ko is matagal ako. No? At yun, hindi ako job hopping. No? Hindi ako palipat-lipat. Kaya maganda yung background ng history ng aking career, no? At that time, no, nalipat na ako sa isang company na merchandising company, specific ulit natin, SNR. No, nalipat ako sa Parañaque bilang supervisor, no, ng SNR. And then, that time, hindi ko alam, no, kung ano talaga yung plano ng Panginoon, kung bakit binigay niya sa akin dahil may trabaho naman ako eh. Nag-design na ako dun sa trabaho ko dati na ang palugit is 15 days. No, kasi may turnover. Tapos nag-apply ako, kumukuha ko ng mga requirements, tumatakas ako doon sa school. No, para hindi ako ma-absent. The Lord allows that. No? At that time, no, nandun na ako sa company na yun, no, sa SNR. Naisipan ko naman, no, na bumili ng sasakyan. Pangutang pala, kasi hulugan. Yung sasakyan namin, yung kotse ko, pinagpili ko sila ng kulay. Ito, no? At ang napili ni Pastor is red. Red. At yun ang kinuha ko. Kasi gusto kong idulog sa kanila kung yung mga kailangan ko, no? Bilang isang papahalaga sa mga magulang. And lumipas ang isang taon, no? To make this story short, na nakakuha ko ng sasakyan, no? Isipan ko naman, dali na lang sa garahe yung sasakyan ko, kasi bumotor naman ako, kaya ang purpose nito, benta ko na lang kaya, ipasala ko na lang kaya. No? Pinost ko siya talaga, no? Sa Facebook, pinost ko yung sasakyan na yun sa Facebook. Na hindi na alam ng misis ko. Na pinost ko talaga siya sa Facebook, dahil wala siyang gamit, no? But that time, 2020, dumating yung pandemic. No? 2020, dumating yung pandemic. March 2020, dumating yung pandemic. December pa lang, no? Nagkaano na siya. Napalitin yung mga tao. At yung time na yon, nag-lockdown at walang ibang nakakalabas. Ang motor, ang hirap sa mga checkpoint makalusot at ang nakakalusot lang is yung mga private car, no? Kukuha ka pa ng authorization sa barangay para makatawid ka sa bawat checkpoint. Pinaisip sa akin ng Diyos, anak, ito na yung purpose. Akala mo walang gamit, pero ito na yung purpose, no?
Pero mo, isang taon, no, na ako napapaisip, bakit nagkaroon ako ng sasakyan na hindi naman siya talaga na-utilize. At may isa pa akong tanong, bakit nawala ako doon sa establishment na yun, sa school? Dahil pala, yung lahat ng mga educational school, ano nangyari ng pandemic? Nagsarado siya. God, no, has a purpose for everything, and His provision is ahead of time. Yun, doon ko na-appreciate yung kabutihan ng Panginoon dahil mula pa lang nung pagkamaliit namin, God provides everything for us. Dahil simula, no, pagkabata hanggang sa kami nagkakapagtrabaho, hindi ako natatakot na mawalan ako ng pera kasi bukas mayroon na naman ako. Ibibigay ng Diyos lagi at lagi yun. No, ganun ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi ka niya pababayaan, no? Dahil pag ikaw ay nananalangin sa Kanya ng walang humpay, kahit matagal yung sagot niya, talagang swak yun, sakto yun, no? Kaya hindi mo lubos mag-isip minsan kung bakit mayroon ikaw na wala ang iba at mayroon ang iba na wala ka. Dahil ang Diyos, ang nagtatalaga niyan, may ginagamit yan, may gamit yan sa buhay mo. Amen? Pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, huwag mong pakawalan. Huwag mong sayangin dahil hindi mo alam balang araw may purpose yan. Ano ang meron ka ngayon? No? Pahalagahan mo kung anong meron ka ngayon. Sa mga anak, nandiyan pa ba yung mga magulang nyo? Pahalagahan nyo. Hindi lang yung mga bagay na meron kayo, kundi yung mga taong mahal nyo sa buhay. Dahil darating ang araw, mawawala sila at yung kapirasong litrato nila, yun lang ang yayakapin. Sa mga wala na dito mga magulang, alam nila yan. Yung mga anak, no, na mga wala ng magulang, alam nila yan. No, kung gaano kahirap ang mawalan ng magulang, mawalan ng tatay. Dahil dapat pinakaiingatan mo ang kung ano yung meron ka. Yung talento mo na meron ka ngayon, palakihin mo. No, pahalagahan mo dahil balang araw, gagamitin ka ng Diyos. Hindi ka nag-iisa dito, pagdating mo sa ibang lugar, makikita mo, nakakaiba ka pala. No? Hindi mo lang kasi alam kung ano ang meron ka na dapat na sinasabit mo sa Panginoon. Okay? God amazingly provide what you don't know. And finally, God provides in His perfect time. Naniniwala ka bang ibinibigay ng Diyos ang nararapat sa tamang oras at pangangailangan mo yung hindi ka mapapahamak at talagang ma-appreciate mo? People has a lot of prayer topics, prayer requests, but it doesn't mean this will answer tragedy. Hindi ibig sabihin nun, sasagutin agad-agad yun ng Panginoon. Minsan, may mga hiling tayo sa panalangin na hindi naman talaga tinutugunan agad ng Panginoon. You need to wait. May mga hinintay na ba kayo ditong panalangin na hanggang ngayon ay hindi pa tinutugunan ng Panginoon? Sino yung may mga panalangin na hanggang ngayon ay hindi pa nila nakakaptan? Wala pa sa kamay nila. But the Lord's promise, makakaptan mo yun sa tamang panahon. Yung promotion na inaakala mong isi-serve niya, pero pinatatagal ng Panginoon. But it doesn't mean hindi niya ibibigay sa iyo. Dahil minsan, hindi ka pa handa dito. At kailangan kang padaanin ng Diyos sa proseso, no? Para tumatag ang spiritual life mo. At kailangan binigyan mo pa ng panalangin. Pero umasa ka na ibibigay ito ng Diyos sa tamang panahon. I am a candidate for managerial position last 2022 of April. And I am expected that
na ma-approve agad, no, yung inaantay ko. Dahil akala ko talagang para sa akin. Dahil alam ko, iba yung benepisyo no, ng isang manager ng ang kinipipilangan ko. Lagi kong ipinag-pray, ini-expect ko na 1 month, lalabas agad ako sa list. No. Yung mga napupromote. Dahil maraming nagsasabi, no, mga katrabaho, sir, you deserve to be a manager. Sir Rob, you deserve that. No. And I expect, but God allows me to wait. At alam niyo ba kung ilang months ako nagantay? Tanong niyo sa akin, kung ilan? Months. Yan. 12 months. Kung paano prepare ng Diyos na yung sasakyan na may-utilize ko siya, 1 year yun. Ganon din ibinigay ng Diyos yung promotion. Ikinanong ko siya kung bakit. Ikinanong ko sa kanya bakit. Because God protect me for being hurt. Dahil the time, maraming kung hindi magandang nangyayari sa kapisahan. No? Madalas, pagsasabihan ng mga managers. Kasi iba yung obligation ng mga manager. No? Hindi lang yan katulad ng supervisor to supervisor. O Pilipinas na po yung kinakawakan niya. No? At dahil ayaw ng Diyos, napayagan ako na agad-agad ay makuha ko yung posisyon na yun. No? Na pinaabot niya pa ng 1 taon, no? Para ako ay ma-promote. Pero mo, 12 months, 365 days. Kasi April yun, 2022. In April din, ng 2023, ako na-promote. At bago pinayagan ng Diyos, bakit hindi ako pinayagan agad-agad ng Diyos? Baka magmalaki ako. Dahil tinanggal ako ng Diyos dun sa lugar, no, ng Parañaque as supervisor, ginawa niya facility coordinator in a very short time, no, at ayaw niya na ulitin yun, no, bakit magmalaki ako. Dahil alam ko sa sarili ko, nararamdaman ko na hindi pa talaga ako prepared. Kasi hindi basihan kung magaling ka, matalino ka, mahusay ka sa communication, no? Mahusay ka makipagharap sa tao. Dapat yung puso yung nasa Diyos. Lagi kang nananalangin. Pinagkakatiwala ang lahat sa Panginoon. Hindi dahil sa galing mo, dahil sa galing ng Panginoon. God has a perfect time talaga. And after nung na-promote, napadaan ako sa isang gasolinahan para mag-CR. That time na lumabas yung aking promotion. Nandun ako sa promotion list. At alam niyo ba kung ano ang nakasulat sa pader ng CR? Itanong niyo sa akin kung ano? No. Ito. Yan ang actual picture na ipinakita sa akin ng Diyos. Hindi lang basta ako na-hit. No? Kundi, sinabi na sa akin sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yan yung explanation ng ating Panginoon kung bakit niya dinidelay minsan yung mga bagay na talagang para sa iyo dahil may kanya-kanyang panahon, no? Yung bawat kaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ito lang para sa sarili ko, no? Dahil para ito sa lahat sa atin. Kung ano yung kabutihan ng Diyos na ibibigay niya sa iyo. No? Alam nyo, naiyak ako noon dahil yung araw na yun, yung talaga yung araw na napromote ako. Amen. No? Hindi ako madalas mag-CR doon sa lugar na yun kasi hanggang sa bahay talaga hindi siya. But God allows para duman ako doon para ipahayag niya, no? Na ganun dapat
nag-aantay tayo ng tamang oras, ng tamang panahon. Kaya ikaw, kung inaantay, no? Kung may inaantay ka na matagal mo nang pinapanalangin, ang tamang panahon ng Diyos ay bibigyan niya. Yung talagang handang-handa ka ng galawan, handang-handa ka ng paghawakan, yung mga bagay, no, na iyong hinihiling sa Panginoon, handang-handa ka ng tayuan, yung mga posisyon na gusto mong marating sa pag-aaral mo, no, sa pamilya mo. Do not let yourself stop in praying what you want to attain. Revive your life in prayer. Dahil buhay ka, humihina ka. Kung pinamihina ka ng loob, tandaan mo, He has a perfect time for your career. He has a perfect time for your family. Kung nagkakaroon pa kayong magkakamag-anak, kung iniwan ka pa ng iyong mahal sa buhay, darating ang panahon na yun, tayo ay magkakaayos dahil yun ang pangako niya. Tinuturuan ka lang ng dapat mong magkagulan, magkantay, tinuturuan ka lang ng dapat na magpakumbaba, tinuturuan ka lang ng dapat ka magpatawad. Hallelujah. Buhayin mo lagi ang panalangin mo. Huwag mong titigilan dahil sa pagkikita. No, hindi yon ang dahilan. Dahil lahat ng napapagod ay malayo na ang nilalakbay at malapit ang umakamtan ng mga bagay na hinahanap niya. Kaya ngayon, kaya ka pa ba titigil? At kung hindi ka pa nag-uumpisa, kailan pa? Kapatid, alam mo, umpisahan mo na. Napakabuti ang Diyos. Ang Diyos na nagpakain ng libo-libong tao noon ay isang Diyos na magpapakain sa iyo ngayon. Ang Diyos na nagpagaling noong mga unang panahon sa lahat ng uri ng karamdaman, bumangon ang mga patay ay isang Diyos na magpapagaling at magpapangon ng patay. Dahil yan ang pangako niya. Ang Diyos na nagtawid sa dagat na pula noon ay isang Diyos na magtatawid sa lahat ng gusto mong tawirin ngayon. Ang inaakala mong dead na, naakala mong napagkaitan ka na, ay gagawa ng Diyos ng paraan para iyong malagpasan ang relasyon mong napaka-imposible na maibalik. Bibigyan ng Diyos ng pananabik. Ang pamilya mong nawawasak, bibigyan ng Diyos ng pagmamahal na tumpag. Hallelujah. Kaya subukan ang Diyos. Hakunin mo ang Diyos. Hindi naman. Dahil pagpapalain ka ng Diyos, napitin mo ang Diyos. At ipapakita niya sa iyo ang kapangyarihan na pinangangawakan mo kanakilaan niya dahil sa walang sawa at walang tigil na pananalangin at pagsusumamo sa Kanya. Hallelujah! Kunting ka, Panginoon, nakita ko, O Diyos, ay lahat ay umayon. Ilas natin ang lahat ng ating mga pag-aaliman sa Panginoon. Ito ang panahon. This is not only a revival. This is a pagkakutuban. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang mga maranasan. Mga unang tao sa mundo. Sa panahon, inuhusapan. Sila ay magaluno at magpuri sa Diyos. At sila ang tanging panglaban nila. Ngunit sila ay nagmuli, sila ay nanalo. Dahil yun, ang sandatang pinakamalakas sa lahat, ang pananalangin at pagpupuri sa Diyos. Ikaw ba, kailangan mo bang mag-alinlangan para sa sarili mo, para manalangin? Na yung nakikita ng Diyos at pinapakita sa iyo ng Diyos, ang lahat na kanyang ginawa sa buhay ng ibang tao. Kaya paghawakan mo na siya ang tanging Panginoon na gagawa ng lahat
gumawa ng daan para sa buhay mo. Kausapin mo lang siya natin. Bigyan mo siya ng mataimtim na panalangin dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Yes, the Lord. Hallelujah. Our God, we doing and speak to our heart. I wish everyone to come here in our front, in our pulpit. Hallelujah. Yes, Lord, yes, God. The message of the Lord is here in our midst. Tingnan ka na natin.
right now in the name of Jesus. Feel the Holy Spirit, breathe the Holy Spirit right now. Lord Jesus. Tunay Panginoon. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
emosyon natin, sa bawat nararamdaman natin, malaya siya maibigay ang kasagutan kung ano man yan ang ng Diyos sa oras na ito. Your Spirit of God, the Spirit of God is free to speak in your life right now. In the name of Jesus, speak, Lord, even to me, even in my life, Lord. You can speak to me right now. In the name of Jesus, because this is our prayer, Lord God. There's no reason, Lord. Ipahayag mo sa amin, ipahayag mo sa amin, Lord, this is the light of your revelation that you have done for us, Lord Jesus, tonight. Lord, napapagasan na naman, Lord. Anak ng Diyos, mayroon ka bang natatanging makangailangan? Ang ibig sabihin, mayroon ka bang espesyal na kahilingan sa Diyos? Sabihin mo, this is your time that the Holy Spirit is free to answer and to do in your life and to answer whatever you decide, whatever request that you have, whatever petition that you have in your mind, in your heart. That's just say the Lord. Say the Lord. What is your prayer this hour? What is your concern? Ang mga concern mayroon ka